Hindi, nagkakaroon po sa ating lahat. Buhay na on the spot, basta po. Tayo po tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung pribileyo na makapangarap po ng salita ng Panginoon. So po namin ang ating mga Biblia sa Psalms 27. Psalms 27, verse 1 to 6 po. Masyadong mahaba ko babasahin natin. Kaya mga 6 na lang po. Salita po natin basahin ang verse 1. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. For in the time of trouble, he shall hide in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up on rock. Last verse where he read. And now shall mine head be lifted up above my enemies around about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing praises unto the Lord. Let's pray. Maraming salamat sa aming Lord sa Panginoon. Patawad po sa mga kasalanan na aming nagagawa at patuloy po kami gabayan Panginoon sa pag-aaral po ng salita at matapoy po sa aming mga puso-isipan. At muli, tinataas mo namin ang pangalan, tupungan sa mga namin, sa mga sa Panginoon sa isang kasayang kapalitas. Amen. Kami po mahal po tayo makupo. Ngayong tanghali po ay pag-aaralan po natin patungkol po sa buhay po ni David na kung saan kung paano siya naging malapit sa Panginoon. Kung paano siya nagkaroon ng tinatawag na intimacy with God. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong tanghali ay patungkol po sa intimacy with God. Kung paano tayo naging malapit sa Panginoon. Dito po sa ating binabasa sa Psalms chapter 1 to 6. Ito po ay, kung mabasahin po natin sa Psalms 27 verse 1 to 6, ito po ay tumatalakay po sa patungkol po sa pagiging confidence ni David. At verse 7 to 12 naman po, tumatalakay naman po dito sa pagiging petition po ni David. Or yung pangalawa, parang 13 to 14, yung conclusion po na. Ayun po yung ibig sabihin po dito sa Psalms 27. Dito po, ang title po natin ay Intimacy with God. What is the meaning of intimacy? Ano po bang ibig sabihin ng intimacy? Pag sinabi po natin yung intimacy, ito po yung tinatawag natin na close or familiarity. So, kumbaga, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagkakaunawaan sa isa't isa. Si David po, ganoon po yung ginawa ng intimacy. Nagkaroon close familiarity na ibig sabihin po, friendship, closeness, po. Magkaroon po ng closeness. Ito yung ibig sabihin. Nakikita po natin sa passage nito na si David po ay talaga pong nagtiwala sa Panginoon. Tayo kasi minsan, nawawala tayo ng tiwala sa Diyos, tama? Amen. Minsan, hindi natin napapanindigan yung Psalms 3:5. Ano yun? Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Minsan, ang daling sabihin lang po. Sa yung mga verse natin, hindi memory verse na lang natin, hindi na natin ina-apply sa buhay natin. Ay yung nagiging katotohanan. Marahil alam natin yung John 3:16, pero di naman natin nababahagi sa iyo, di ba? Alam natin, kabisado natin yung Romans 3:10, Romans 3:23, pero hindi natin nakakabisado. Hindi natin nababahagi sa iba. Ito po, kailangan po natin magkaroon na talagang nagkaroon siya ng intimacy sa Panginoon. Tayo ba mga kapatid, gaano ba natin kapulit si Lord? Sa pamilya na lang, di ba? Gaano mo ba kapulit yung kapatid mo?
Dati sa akin, sa aming magkakapatid, mas gusto ako sa kuya ko. Kasi yung kuya ko lalaki. Siyempre yung ate ko, iba yung mas magkakaintindihan kasi kami, parehas kami lalaki. Kaya yung kuya ko yung pinaka-favorite ko nun sa ano namin. Sa aming magkakapatid. Paano ba natin ikaklose si Lord? Gaano ba natin ikaklose si Lord? Close mo lang ba si Lord kapag may kailangan ka sa Kanya? Okay? Or close mo lang si Lord kapag pinais kang or close mo lang si Lord kapag walang-wala ka na si Lord. Pero ano ba yung matututunan natin dito? Lord, sa sitwasyon na talagang kailangan lang natin siya. Ganun ba yung nagiging attitude natin? Dapat mga kapatid, kailangan natin lagi. Ganun mo dapat kailangan ng Diyos. Kasi sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, lagi mong tatandaan, lagi kang maasa sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi mo kaya na ikaw lang. Hindi mo kaya na, di ba, sa pag-aaral, sa sarili mo ng pamamaraan. Lagi mong tatandaan, lagi mong kailangan ng Diyos. Pantay dati ng ano eh. Alam mo yung parang nagayabang ako sa sarili ko na kaya siguro naman na mag-aaral na hindi ko kailangan ng Diyos. Tinry ko yun. Natawa talaga, parang inaano mo na kaya ko naman kahit wala si Lord eh. Lagi yung tatandaan mga kapatid. Kapag parang wala nang gano'n yung buhay. Ganun. But si David, i-encourage nyo tayo mamaya sa ating mga babasahin po ng mga verse. Dapat mga kapatid, kailangan natin siya po palagi-lagi. Pag-close mo kasi talaga, malalabas mo lahat eh, di ba? Pagka-close mo yung isang tao, katawanan pa kayo, kasiyahan, di ba, jabi-jabi. Lahat ng hinanakit mo na lalabas mo. Mamaya, pag-aaralan din natin na kung paano si David naging sa Panginoon. Talagang umiyak pa siya, lumapit pa siya sa Panginoon. Talagang kahit mahirap na yung mga pinagdadaanan sa buhay, makikita natin na ang center pa rin ng pinagdadaanan sa buhay, si God pa rin. At ngayon po, ano po ba ang matututunan natin kay David sa pagiging malapit na Lord? Makikita natin dito kay David kung bakit kailangan natin maging close sa Diyos. Unang bagay po na makikita natin dito is number 1 po, yung kanyang confidence. His confidence. Bakit siya nagkaroon ng confidence sa Panginoon? Una, bakit? Sa tingin niyo, bakit siya nagkaroon ng confidence kay Lord? Dahil nga, malapit siya sa Panginoon. Diba? Tayo po, nung tayo hindi paligtas, wala tayong lakas ng loob, wala tayong confidence na lumapit sa Panginoon. Pero hindi ka paligtas. Diba? Once na ikaw ay naligtas na, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, tinanggap mo si Kristo bilang sarili tagapagligtas, nagkaroon ka na ng confidence na lumapit ka sa Panginoon. Gaya ni David, na nagkaroon siya ng confidence kay Lord. Bakit siya nagkaroon ng confidence sa Panginoon? In verse 1, mababasa po natin yan in verse 1. Sabi po dyan, the Lord is my light. Ayun po, bakit siya nagkaroon ng confidence sa Panginoon? Dahil ang Diyos ay kanyang liwanag. Ano po, si God po yung silbing liwanag kay David. At alam naman natin, na sa madilim natin ng mundo mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng liwanag. Amen? Sila ang nagbigay ng liwanag sa iyo. Si God ang nagbigay ng ilaw sa iyo. Diba? Dati yung buhay natin malas sa libon. Siguro kung nagpatuloy ako sa kasalanan kung wala ako dito ngayon, sabi niya ng pinsan ko yung pinsan ko babae, sabi niya, aside ng mama ko, sabi niya, siguro kung hindi ka lumapit sa Panginoon, baka marami na raw anak, kung saan na daw ako nagpupunta. Kasi practical na ako nung araw. Pero dito po mga kapatid, si David po, naging malapit siya sa Panginoon. Talagang
Pinagmasdan niya po yung liwanag ng Panginoon. Through our Lord Jesus Christ, kaya po tayo ay nasa liwanag. Amen? Kaya nung tayo ay nasa liwanag na, nagkaroon na po tayo ng confidence, nagkaroon na po tayo ng lakas na loob na lumapit sa Panginoon. Kaya po ito si David matibay ito eh. Matibay si David kasi close niya yung Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa mga sitwasyon namin sa buhay, para maging malakas yung confidence sa trabaho, diba kung saan, nahihiya tayo sa mga ginagawa natin. Lagi mo tatandaan, nasa ka lagi sa kapangyarihan ni Diyos. At malakas ang loob niya kasi alam niya si Lord ang kanyang liwanag. Diba? Siya yung nagtutuloy eh. Si Lord yung nagtutuloy ng ating daan. Kung may mga pagkakamali tayo, nagkakamali tayo, nagkakasalan tayo. May mga pagkukulang tayo sa araw-araw, may pagkukulang tayo sa Diyos. Nakakalimutan natin si Lord, diba? Pero lagi mong tatandaan, si Lord yung lagi. Lagi kanyang, baga, si Lord, lapit ka sa akin, anak. Ganun na yung Panginoon. Baga, gusto ko niyang ituwid. Ipunta sa tamang liwanag. Kasi mga sa ibang liwanag na mapunta eh. Nung liwanag yung tinutukoy ko. Nung umiisla-isla, saka iba-ibang kulay. Diba? Yung liwanag na tinutukoy ko dito, yung liwanag na galing sa Diyos. At ano po ang makikita pa natin dito? Dahil si Lord din po, yung verse 2 po, mababasa natin dyan, hindi lang po yung light yung ginamit niya, and my salvation. Si Lord din po ang kanyang kaligtasan. He is the salvation. Hindi lang siya basta liwanag, siya rin po ang ating kaligtasan. Kaya sinasabi ni David dito, kung siya light yun. Diba? In verse 1, kung siya light yun. Kanina lang matatakot. Diba? Ang lakas ng loob ni David. Di ako matatakot sa mga yan, sa problema man yan, ano man yan, mga bagay yan. Di ako matatakot dyan. The Lord is the strength of my life. Mamaya, ano pa natin. Kaya si David hindi siya natatakot kay Goliath, kahit malaki pa yan. Diba? Paano niya natalo si David? Sa pamamagitan ng tirador, natalo niya si David. Kahit malaki pa yan si David, lumaban siya. Diba nga tayo? Diba brother namin kapag tayo ay kapag mas patangkat sa atin, nakakatakot eh. Hanggang masisindak ka agad eh. Yung makita mo pa yung malaki katawan, di ba? Masisindak ka agad. Pero ito si David, kahit ano pa yan, kahit mataas pa yan, 7-footer pa yan, hindi siya natakot. Bakit? Kasi malakas yung confidence niya, nakasama niya yung Panginoon. Malakas yung confidence niya, malakas yung loob niya na hindi ako papapayaan ng Diyos. Ayun po yun. At alam niya din na mas malaki si Lord kaysa kay Goliath. Kaya huwag tayong susunod sa kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kung masakit katawan mo ngayon, o may pili ka ngayon, di ba? O ano naman yung pinagdadaanan mo sa buhay. May basketball ka, nagpaulan ka, di ba? Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, mga problema, mga kasalanan natin, di ba? Lagi mong tatandaan, si Lord, gusto nila lumapit ka na sa Kanya. Gusto niya maging mas malapit ka pa sa Kanya. Hindi lang po yun. Hindi lang yung sinabi ni David. Sinabi niya rin po na, the Lord is the strength of my life. Sasabi niyo po ba ito sa prayer? Lord, kailangan ko yung lakas mo kasi mahina ako. Sasabi niyo po ba yun sa Panginoon? Na, Lord, hindi ko to kaya. Mas kaya ko to pagkasama kita. Ganun. Kasi nga, tao tayo eh. Nagpipail tayo, kakasala tayo. Lagi tayo nangasa sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil lang Diyos ang ating kalakasan. Kaya natalo ni David si Goliath. Kasi nga po mga kapatid, malakas nga po yung loob niya kasi nga close niya si Lord. Yun, kapag close mo pala si Lord, ano yan? Mamaya, mapaliwanag ko. Pag close mo si Lord, pag ismo yung kasalanan, lumayo mo sa'yo. Ganun kalupit. Kaya dito mga kapatid, malakas yung loob ni David kasi nga close niya si Lord. Alam niya malalagpasan niya yung mga bagay na yan. Kaya umasa lang po tayo sa lakas ng Panginoon.
Kaya po napaka-importante na mag-close natin ng Diyos. Kaya nga kapatid, ang secret or ang pinakang susi para malagpasan mo yung mga problema, yung mga pinagdadaanan sa buhay, i-close mo si Lord. Maging close ka kay Lord. Ayun yung pinakang susi. Kung nadi-discourage ka man sa paligid mo, kung may mga problems mo na nangyayari sa nakikita mo sa mga paligid mo, lapit ka lang kay Lord. Close mo si Lord. I-close mo si Lord. At ito na po sa in verse 2 po, kapag ikaw close mo si Lord, ito yung nangyayari sa mga kalaban natin. And when the wicked, basahin po sa Tagalog, nung tumating sa akin yung mga magagawa at kasamaan, upang kami ng aking laman. Sabi po dyan, ang aking nakakaaway at ang aking nakakaalit, sila'y nangatisod at nanangarapat. Yung sabihin, nagkakandara pa yung mga kaaway natin kapag ikaw, meron kang closeness ka Lord, meron kang malalim na relasyon sa Panginoon. Diba? Parang relasyon, kapag ka sobrang lalim ng relasyon mo, diba brother, hindi matitipag. Diba brother, test? Pagka sobrang lalim ng relasyon nyo, kahit magano kayo, di ko lang sure. Biro lang. Ibig sabihin, kapag ikaw malalim yung relasyon mo sa isa, lalo sa Panginoon, di ka basta-basta matitinag eh. Pagka dito, pinapaniwala dito sa verse na to, na kapag ikaw malapit ka pala sa Panginoon, yung mga problems, yung kaaway mo, siya yung mismo lalayo. Spiritual yan, layo tayo dyan. Ganun yung nangyayari. Ano yan? Nagbasa yan ng Bible kanina, layo tayo dyan. Si Brother Ravi, nagsabihin niya kanina, layuan natin yan. Mga ganun. Kaya nga kapatid, kung gusto mo na ikaw, yung tukso na ito na yun. Diba, tukso na yun mo. Lalo na yung tukso sa'yo kapag ikaw close sa kayo. Ganun, yun yung sabi sa Biblia. Magkakandara pa po yung kaaway natin. Kaya nga si David natalo niya, di ba? Dapa siya kay David. Ay, si Goliath pala. Kaya si Goliath natalo niya. Ayun po. Dahil sa pagiging close sa Diyos, yung kaaway na po yung sumusuko. In verse 3 naman po, mababasa namin dyan, though a host should encamp against me, sabi mo sa Tagalog, bagaman ang isang po ay manutong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Ay, kung ano man yung, di ba, mga circumstances tayo sa buhay, hindi matatakot yung puso natin. Bagaman yung bagay ng pagdidigma laban sa akin, ganoon, may titiwala rin ako. Noong napalaban si David, hindi natakot ang kanyang puso. Bakit? Kasi meron siyang tiwala sa Panginoon. Kaya kapag may pinagdadaan tayo sa buhay, tiwala ka sa Panginoon, malalagpasan mo yan. Amen? Ano ba ang dapat natin gawin upang magkaroon tayo ng confidence? Na ma-realize po natin na siya yung iwanan, na siya yung ating kalakasan, at hindi lang po yun, na siya yung po yung ating kaligtasan. Second point po, yung matututunan pa po natin kay David, yung pangalawa po, yung kanyang peace craving. Yung bagay, ano ba yung pag sinabing craving, a powerful desire for something. Ano po ba yung sabihin nito? Na kailangan tayo magkaroon ng naisin sa gawain ng Panginoon. Mababasa natin sa verse 4, ang sabi po dyan sa verse 4, one thing have I desired the Lord. Isang bagay ko sa Panginoon na aking nahanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon. Kaya ay mga likod ng Panginoon, para mas mapalapit ka pa sa Diyos. Magsimba ka, alagaan sa Sunday school. Tinatamaan tayo yan. Kasi kahit naman ako, nalilate din naman ako. Taga dito na ako, pero nalilate pa. Kasi nga, ito si David, in-encourage siya tayo na isang bagay ng nilo sa Panginoon, na aking nahanapin, na ako'y makatahan sa bahay po ng Panginoon. Then in the house of the Lord. Kung close si Lord, dapat may desire tayo sa kanyang gawain. Ito po. Close mo nga si Lord, hindi ka nang Lord, pero wala ka nang ginagawa sa kanya.
Di ka man lang nagbasa ng Bible, di ka man lang nagpe-pray, diba? Di ka man lang makapagdampot ng, alam mo yun, nakakalat din sa mga butas-butas eh. Kasi pag Monday, nililinis ako, nakikita ko eh. Tapos yung mga sesto, di ba? Yung mga bote, nakaipit yan. Nagawa na ng lagay ng bote. Diyan parang nilalagay yung bote sa may ano eh. Sa may ilalim ng upuan eh. Susunod siguro, nilagay na dyan ng bote. Para malapit na lang. Kaya yung mga kapatid, alam mo po ba, nakakatawa yung mga Korean veteran po natin kapag sila pupunta ng simbahan. Hindi na sila kailangan sabihin na umubad yung sapatos. Talagang automatic. Nag-umubad sila ng sapatos kahit ang dumi na. Nung nakaraan ko, nag-umisita yung mga teacher, yung mga prof po namin. Nag-umubad pa sila ng sapatos eh. Doon o. Kasi nga, desperado sila sa ng simbahan. Lalo pa sa gawain sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat po, gaya natin si David, na meron po siyang desire sa temple. Kaya tayo, ano po ba yung dapat natin gawin? Magkaroon din tayo ng desire sa gawain ng Panginoon. Si David, ang una niya agad inisip, yung gawain ng Diyos. Ano po? At yung kagandahan po ng Panginoon. Tayo ba, pagka ng mga problems na tayo, ano ba yung una natin inisip? Maresolve ba agad yung problem natin? O lumapit muna tayo sa Diyos? Diba? Ang pinakang maganda is, lumapit ka muna sa Diyos. Kasi doon na eh. Doon na masisimula ma-resolve yung mga problem natin. Tayo ba sa pinagdadaanan natin sa buhay, naisip ba natin ang gawain ng Diyos na kapag nasa simbahan ba tayo, si Lord ba talaga yung priority natin? Amen? Kapag nasa simbahan ba tayo, priority po ba natin ang Panginoon? Or nasa simbahan ka, pero ang iniisip mo, yung gagawin mo mamaya, kung magbabasketball ka mamaya. Pinamalo ka dun Diba? Dapat mga kapatid, kapag nasa simbahan tayo, alisin mo muna yung mga iniisip mo sa labas. Magpuro sa salita ng Diyos. Diba? Kasi, di ka na nga nagbabasa ng Bible, wala na araw. Di ka pa makikinig ng preaching. Wala ka talagang ngayon yan. Pagsak ang ano mo yan, pagiging closeness mo ay Lord. Mawawala ka ng intimacy kay Lord. Kaya mababagsak ka talaga. Matutuwa ko yung mga kaaway, lalapit yung mga kaaway. Spiritual, lapit tayo. Kaya nga, hanggang sa mapapagsak ka. Pero nangyayari. Si David, sabi niya, mananahan siya sa tahanan ng Diyos all the days of my life. Ayun po, sabi diyan, and all the days of my life. Nababasa natin sa verse 4. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So ba, sinabi mo sa sarili mo, magbili ko daw ang Lord kahit hanggang kamatayan. Di ba? Maliling ko daw ang Lord kahit may problema ako. Maliling ko daw ang Lord kahit masaya ako. Dapat, si David, sinabi niya, magliling ko daw ang Lord, mananahan ako sa tahanan ng Diyos all the days of my life. At kapag ginawa mo yun, ito yung dapat gawin natin, to behold the beauty of the Lord. Upang makamtan natin yung tinatawag na kagandahan ng Panginoon. Kasi yung mga ginagawa natin sa simbahan, hindi naman yung mawawala ng kapuluhan. Lahat yan, may resulta po yan. Kaya bilang isang anak ng Diyos, bago ka man or matagal, naisip pa din po natin maglingkod kay Lord. Dahil lang, paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan kontrata. Hindi po yan yung pag gumawa ka ng classes, 7 days lang. Diba? Or 3 days lang. Hindi ganun. Paglilingkod sa Panginoon, all the days of my life. Ibig sabihin, kahit ano nang dumaan sa buhay mo, maglilingkod ka pa rin kay Lord. Hindi matatapos ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Walang kontrata yan. Kaya kung may pinagkatiwala sa Diyos ng ministry, mas galingan mo pa. Hindi na mas galingan, mas dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa yung ministry mo.
Kung minsan ay parang nakukulangan ka sa ginagawa mo sa Panginoon, dagdagan mo. Sabi ko ang pastor ko, dagdagan yung gawa mo. Ang paglilingkod sa Diyos ay walang hangganan po yan, mga kapatid. At ano yung mga dapat natin i-receive? Siyempre, yung kanyang salita. Ang salita po natin, Panginoon. At pinangalan po tayo sa Kanya. Bakit natin siya kailangan i-receive? Dahil alam natin, kapag kakatiwalaan natin ng Diyos. Diba? In Psalm 26 verse 8, sabi po dito, Panginoon, aking iniibig tahan ng iyong bahay at ang dako na tinatahan ng iyong kaluwalhatian. Kaya dito sa verse na to, na minahal niya po yung tahanan ng bahay sa bahay. Kayo ba, mahal niyo po ba yung, kasi pag sinabi naman natin church in New Testament, is yung tao, the assembly of the believer. Mahal niyo po ba yung mga kapatid niyo sa Panginoon? Amen? Walang mga pag-ano. Kailangan, yung sa Bible eh. Kailangan magpahala tayo sa isa't. Kaso mahirap na naman, no? Kasi tao lang din. Pero, kailangan natin sumunod sa Diyos. Kailangan natin sumunod kung ano yung sinasabi ng Biblia. Na manahan po tayo sa isa. Kaya hindi narisin po tayo ni David na manahan sa tahanan ng Diyos. At hindi lang po yun. Hindi lang po yung confidence mo tututunan natin ni David. Hindi lang po yung craving na magkaroon tayo ng craving, magkaroon tayo ng desire sa gawain ng Diyos. Kundi yung pagiging kindness niya rin po, is kindness. Kung tayo ay may closeness kay Lord, magkaroon tayo ng katahimikan at kalmadong buhay. Kasi pag mga Kristiyano, makikita pa lang sa pagtayo natin, pagsasalita, makikita mo na anak ng Diyos. Diba? Pagka sa pananalita pa lang, sa tayo mo pa lang, pag-asta mo pa lang, hindi ka nakita ng ibang tao na, pamihirap. Baptis pa to, parang hindi baptis to. Mas malapit pa sa akin. Mas malapit pa magulan, no? Mas mahirap yung ganun. Kasi minsan, ang nangyayari sa atin, parang, alam mo yun, nagiging Eastern Katoliko na rin tayo, na kumbaga, kung ano yung ginagawa nila, nagagawa na rin natin. Parang ang nangyayari is, nagbalit ako naman. Baga, nagiging ano tayo, yung kagaya na tayo ng mga believer. Hindi na natin napapansin yung sarili natin na, ay, parang ganito yung nangyayari. Hindi na tayo nagiging aware sa muling pakikitungo natin sa ibang tao. Ayun po, talagang itatago ka ng Panginoon. Sa verse 5-6 po, mababasa po natin dyan. For in the time of trouble, he shall hide, meaning his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Sapagkat sa arawan ng kabagaban, ay iingatan niya ako ng lihim. Sa kanyang kulandong, sa kabulihan ng kanyang tabernakulo, ay kukubli niya ako. Kanyang tataas ako sa ibabaw ng isang malaking ito. Kaya po mga kapatid, ang sinasabi ko dito, yung itatago nila ito, si Lord na gagawa ng paraan. Si Lord ay gagawa ng paraan sa mga problems na pinagdadaanan natin sa buhay. Itatago na niya, laban niyo po. Yung laban mo, kasama niyo yung Panginoon. Ganun yung mga kapatid. In verse 5 po, yung dumating na yung trouble sa buhay ng David, pero nandun pa rin po yung paggabay mo ng Diyos. Tapos, nag-aandog din siya sa Panginoon ng walang kagalakan. In verse 6 po, mababasa natin dyan, and now shall my head be lifted up above my enemies round about me. Therefore, will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. Kaya tayo po ba, pagka tayo bibigay sa Panginoon, masaya ka ba kapag lumalapit din sa box na yan? Kapag nagbibigay ka ng title mo pray, masaya po ba tayo or parang ayoko na ibigay, wala akong pera mamaya. Or baka ganun yung iniisip natin. Eh mga kapatid, kailangan po natin na kapag tayo nagbibigay sa Panginoon, masaya po tayo. Amen? Magandog din tayo ng mga kagalakan sa pagiging
katulad po ni David na naging kalmado. Umawit pa siya sa Panginoon ng mga papuri. Kaya nga tayo mga kapatid, ang pampakalma natin, minsan yung music, yung Christian song, hindi po yung Korean song. Tinamaan nyo naman ako Kaya dapat tayo mga kapatid, yung pampakalma po natin, kung ikaw may mga problems ka, kaya ba ito yung favorite song ko Brother RP, yung favorite song yun dati Welcome to Pilgrim Bible Baptist Church. Ayun yung favorite ko dati. Ewan ko lang yun, kung yun pa din. Kaya mga kapatid, yung mga nabi po sa inyo pampakalma din po natin yun, yung mga kanta sa choir. Maganda nga, pagka nakakanta sa choir, sulat yung tapos search sa YouTube. Yun, pwede na naman ganun. Ayun po yung mga isa sa mga katulong natin. Kaya si David, maganda boses nito. Siguro pagka akit natin sa langit, pakantayin natin siya. Para marinig natin yung boses niya. Kasi magaling dito tumugtog Pag akit natin sa langit, patugtugin agad natin si David. Para marinig natin yung boses niya. Pero ito yung sakit. Ano po ba yung pinapakinggan natin or pinapatugtog natin? Yung mga makamundo po ba or yung mga alam niyo po ba sa mga pinapakinggan natin na kung ano yung napapakinggan mo, minsan yun din yung nagiging ugali. Baga, kung lagi mo pinapakinggan sila, yung mga rapper, mga vlogger, diba? Nagiging ganun ka din. Baga, na-adapt mo yung ganung attitude. Pero kung pinapakinggan yung mga kapatid, yung mga bagay na pangmakalangit, yung sa Diyos, matutulog na magiging ayos po yung takbo natin pamumuhay Kristiyano. Pangapat po, yung tinatawag po natin His communion, yung pakikipag-isa niya po sa Panginoon, si David. Mababasa pa po natin sa verse 7, Hero Lord, ito na po yung pag sinasabi ko, pag lumalapit tayo sa Panginoon, umiiyak. Si David, umiiyak siya. When I cry with my voice, siguro hindi lang siya iyak na talagang mabunggol. Kapag kaya nanilala siya sa Panginoon, talagang malakas yung boses niya with my voice. Have mercy also upon me and answer me. Di ba lang may imagine kung paano nagsalita si David dito siguro. Lord, yung gano'n, have mercy upon me. Ganun, siguro talagang umiiyak siya. Tayo na ba mga kapatid? May times po ba na umiiyakan si Lord? May times ba na parang hindi ko na kaya? Pinanganak pa ako dito para lang mamuha sa problema. Parang gano'n, mga gano'ng balak natin. Andito pa ako sa mundo na to para puro hirap lang yung nangyari sa buhay ko. Kaya dito si David, sabi niya, then praise Lord, will I see. Nanalangin po siya sa Panginoon. Kahit man ganun po, makikita po natin sa verse 7 to 10, kung sa panalangin po ni David, nakita niya po yung katapatan po ni Diyos. Sa verse 7. Makikita natin dyan, and answer me. At sa verse 8, sumagot po siya, when thou said, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. At makikita natin yung verse 9, hide not thy face far from me, put not thy servant away in anger. Thou hast been my help, leave me not, neither forsake me, O God, my salvation. Ayan, in verse 7, dumating na ba sa punto ng buhay natin na tayo ay iyak sa prayer at umahabing doon. Kaya tayo mga kapatid, pag lumalapit tayo sa Panginoon, pray tayo. Iiyak natin kapag mabigat na yung problema mo, iyak na lang sa Panginoon. Minsan nakala natin hindi tayo pinapakailan ni Lord. Baka kaya hindi sinasagot ni Lord yung mga prayer natin. Baka hindi pa talaga yung kalooban. Kaya minsan, di ba, huwag pumamadaliin si Lord. Mamaya, bigay sa'yo, hindi na nahandol ng ayos. Di ba, bigyan ka ni Lord ng 2 million. Paano mo yung hindi mo manage? Maganda yun. Siguro ang ginagawa mo sa atin, paghirapan mo talaga. I-maintain mo. Lahat naman kahit naman ng mga bata pa tayo talaga pinaghihirapan natin yung mga projects para
maging maganda yung resulta, di ba? Ganun palagi, ganun si Lord. Hindi siya nagbibigay ng isang bagsakan. Di ba? Kasi kung isang bagsakan nga naman, gaya naman nakikita natin sa social media, tingnan mo nangyayari sa buhay nila. Oo, dahil man nilang pera. Si Satanas, nag-reverse siya. Diba? Sinabi niya nga sa Panginoon, bibigay ko yan sa'yo, sa'yo na yan. Basta sumunod ka lang sa akin. Kaya nga, mismo yung unbeliever, binibless yan. Kasi kasama nila si Satanas eh. Diba? E tayo, kasama natin yung Diyos. Kaya, siguro, ginagawa ni Lord, hindi tayo agad binibless ng isang bagsakan. Kasi baka matulad tayo sa iba. Diba? Kung saan lang ginagamit yung pera. Siguro, si Brother Adrian, marami itong pera. Ano kayong gagawin nito? Kasalagat ito, sa Sabado. Pag sinabi, binigyan agad ng $1,000,000, kasalagat yan. Mabilis lang yan. So, di ba? Kaya mga kapatid, pagka yung mga problems tayo, iyak natin sa Panginoon. And in verse 8, sabi dyan, while we seek my face, God invited David to seek him. Si Lord po, hanapin niya tayo kung nawawala tayo. Diba? Tayo ba, pag wala tayo sa Panginoon, hinahanap natin yung Panginoon. Eh, yun yung tanong dun eh. Kung tayo, si Lord, pag nawawala tayo, gumagamit si Lord ng mga instrumento, gumagamit siya ng tao para hanapin tayo, para makabalik ka. Eh, ikaw kayo, gumagawa ka ba ng paraan para hanapin si Lord? Kaya tayo, kung wala tayo sa Panginoon, hinangitan natin talaga siya. In verse 9, sinasabi dito na huwag mong ikubrihan yung mukha sa atin. Makikita natin dito na si David po ay hindi nagkanin ng galit sa Panginoon. Diba? Kahit may ganun yung niya. O hindi na siya nakipagbaka sa Panginoon. Tayo, madalas nakipagbaka pa tayo sa Panginoon. Ayaw pa natin sumunod sa kalooban niya. Kaya yun. Sa hindi natin pagsunod sa Kanya, nangyayari, hindi nagiging maganda ang resulta. Naranasan mo niya ang mga disappointment. He sought God all the more diligently and desperately. Kaya sabi niya, Lord, huwag mo ko pabayaan. At alam natin na si Lord, hindi niya tayo iwan sa ere. Pagka hindi ka niya pababayaan, lagi mo siyang kasama. Tapos po sa verse 10 po, mababasa din natin dito, dahil alam ni David, naiingatan siya at mamahalin siya ng Panginoon. Kahit pabayaan mo siya ng ama, at ng ama, alam niya na nandiyan si Lord. Kaya nga iwan ka man ng lahat, si Lord palagi naman nandiyan. Amen. In verse 11 po, sabi dyan, teach me thy way, O Lord. Lapit na po tayo matapos. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of my enemies. This was a simple prayer for a life of true discipleship. Kaya makikita ng David did not want to live his way, but Lord's way. Amen? Sabi po, but David did not want to live his way. Hindi siya nagtiwala sa gusto niya lang na pamamaraan. Kundi sinunod niya yung pamamaraan ng Panginoon. Kung gusto natin magtagumpay, paraan ko ng Diyos ang ating pamumuhay. In verse 12, dahil alam ni David, sa verse 12, deliver me not over unto the will of my enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as spread out cruelty. Dahil alam din po ni David na ikakapahanap na yan. Kung alam na natin ikakapahanap na yan, wala natin gawin, di ba? Kasi, obvious naman kapag alam mo yung hindi naman, una pala, di ba kahit sa trabaho, ganun pag una pala, parang pangit na yung resulta, tinuloy mo pa, yan ka. Di ba? Hindi naman yung maganda talaga. Kaya kapag alam mo na parang hindi maganda to, ako mo ito, baka hindi makabuti sa'yo. Kaya ipag-pray talaga natin, nangyayon po tayo sa mga masasama. Ito po. Hindi po, lagi yung tatandaan, para lumayo yung masama sa'yo, maging malapit ka kay Lord.
Maging close ka kay Lord. Last po, yung discourage. Sabihin na magkaroon po tayo, si David nagkaroon po siya ng courage. Karoon siya ng lakas ng loob. Kasi lang naman po sa mga sa may point number 1. But in verse 13 to 14, babasa natin dyan. Basahin ko namin sa Tagalog. Sabi po dyan, ako saan ng lupay-pay? Kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, maglulupay-pay ka kung hindi mo titignan kung ano yung kabutihan ng Diyos. Alam mo yun, hindi magpapalakas sa'yo eh. Kung paano kawala ng Panginoon, ako mabuti sa sa'yo. Kaya minsan, mabiroon pa namin dati nila o Jomar. Nung naalala ko nandito pa sa nakatira. Hindi ako makatulog sa kabutihan ng Diyos. Hindi ako makatulog kasi, kasama ng Bible. Yung mga ganun biroon dati, hindi pa siya nakatira. Si David po nalupay-pay siya, pero di siya sumuko. Patuloy pa din siya dahil tinitignan niya yung kabutihan ng Diyos. At ayun din ang dahilan kung bakit siya malakas. Dahil naisip niya yung kabutihan po ng ating Panginoon. At in verse 14 po, makikita din po natin dyan, wait on the Lord. Magantay ka sa Panginoon, ito ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, nasa ka sa Panginoon. Sabihin, magkaroon po tayo ng tinatawag mo, magkaroon tayo ng mag-antay tayo sa Panginoon. Sa pag-antay natin sa Panginoon, dapat malakas ka in your spirit man. Sa spirit man natin na Panginoon. Hindi malakas po tayo. Kasi ang kaaway natin, napakadali niya na tayo matatalo. Kaya dati, ang pinakamasisipo, parang tayo natin ang kaaway natin. Lumapit ka kayo, maging malapit ka kayo. Kaya napaka-importante po na meron po tayong intimacy sa Diyos o maging close natin ng Panginoon. Gaya ni David na gumawas na siya ng failure at pagsubok sa buhay, nanatili pa din po siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya huwag tayo lalayo sa Panginoon. Sinusubukan niya po ang ating pananampalataya. Kasi parang mga ganyan tayo pinagadalan sa buhay. Ay, pagsubok ko lang yan. Isa, pag-pray ka, hindi ka mag-pray ng ganito. Lord, subukan mo ako yung mga pananampalataya. Tignan mo, dahil problema darating sa'yo. Pag may-pray ka lang ganyan, at least doon ka matitis. Diba? Kung hanggang saan ka ba talaga. Tinry ko yun. Hindi ko na kaya eh. Nahirapan ako eh. Kasi nga, si Lord, doon ka mas mabakan, Lord. Kapag galit yung ginawa mo na pinapatis mo yung faith mo, doon ka mas mabakan, doon ka mas lalong yawan sa Panginoon. Kaya wag po tayong nalala sa Panginoon na kapatid. Sinusubukan niya lang po yung ating pananampalataya. Dapat yung pagiging close po natin sa Panginoon, para po yung para po yan sa pag-welding. Ito, pag-welding po eh. Kapag kaya mo yung pinulweld ko na, ang hirap niya ni grinder. Lalo pag si Kuya Arjun yung nagbabaklas na, pinabaklas na yung mali namin gawa, galit na galit talaga eh. Talagang pupukpukan yung malakas, halos na yung pili tsura. Ang kwento dito mga kapatid, yung pagiging close natin nila, that's sobrang close talaga. Close na close. Ganun, na kumbaga hindi na yung iwalay ng isiman. Ayun yung encourage sa atin yung David. Na kailangan po mga kapatid, maging malapit po tayo sa Panginoon. Tayo po tumayin lahat, tayo po ay mananang, tayo po sa pasubo. Para po sa ating kasi po yun. Thank you so much. Sa Bible character na makita po namin sa magitan po ni Hallelujah. Yung pagkakaiba namin sa kanya ay napakalaki. Napakalaki pag-iba ng katauhan ni David sa karamihan ng Kristiyano ngayon. Si David, laging nakipagmintuhan sa Diyos niya. Lagi siyang online sa Diyos.
mga Kristyano ngayon, online sa ibang bagay, offline sa Diyos. Si David, pagdating sa tapang, pag nagagawa ng mali, lalo siyang lumalapit sa Diyos. Matapang, lumalapit sa Diyos. Mga Kristyano ngayon, pag nagkamali, sibat. Napakaluwag, lumalayo sa Diyos. Yan yung kaibahan. Kaya nga yung taong yun, si Aling David, tinawag na after God's own heart. Kaya halin ako mga kapatid, pag dumating yung mga pagsubok, nagkamali tayo, lapit sa Diyos. At lagi tayong kakausap sa Kanya. Napakapalad na natin eh. Sa bagong tipan, sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi ko kayo tinawag na mga alipin. I called you not servants, but I have called you friends, kaibigan. Ang tinginan niyo sa atin, kaibigan. Pag kaibigan ka, may time ka makipaglutuhan. May time ka na makipag-usap. Yun ang gusto ng Diyos sa atin, sa ating panahon. Kaya huwag tayong lumayo sa Diyos. Lalo tayong kumapit. Yung mga halimbawa na nakita natin sa buhay ni David, i-apply po natin. Yung kasigasigan niya, yung pakipag-usap niya, yung courage niya, apply natin, buhay natin. If God has something for you today, God is speaking to your heart right now, and you're reminded with the life of King David, feel free to come, talk to the Lord in prayer. Sige po mga kapatid. Lapit kayo sa Diyos, usapin niyo ang Panginoon. May prayer request ka, nanghihina ka, lais mo kalakasan, may mga gusto ka isang guli sa Diyos, problema man yan, lapit mo, usapin mo ang Diyos. Sige po mga kapatid. Thank you po, O Diyos, sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyo pong mga gabay, palaala, at tagumpay sa mga hapon ng Diyos. Salamat po. Salamat sa mga nanay ng Diyos na ito na ginamit niyo. Salamat din sa mga bisita. Salamat sa mga naligtas. Salamat sa kaparisyon ng mga kapatid. Ano, makita ba din sa amin, kami po ay mayroong katangian, hari ka din, na kung saan makikita sa buhay po namin. Na kami po'y laging kakausap kayo, may tapang, huwag matakot, at mahigit sa lahat, pag nagkamali, lalong lalapit sa Diyos. Bless your people, O God. Mga nabuti ay lagi ingatan, wala ka na ba bigyan na nabuhay, mamina, palaksin, midordan, pagalingin. Nakarin nawa, O Diyos, i-provide ko kailangan panamawag tayo sa amin. Mga kapatid po namin na may mga negosyo, bless them also, Father. And make your people rich, materially, financially, and provide all their pangailangan para-araw. Lahat ito ay nadalangin, pinapasalamatan sa madali sa Parang Kristo, sa amin niya sa Ligtas. Amen. Okay, maraming salamat. Tawagin natin si Brother Casey.